Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat tare. So, mapagpalang oras at gabi sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, maging sa buong daigdig. At ganoon din na kami nagpapasalamat sa ating mga viewers o sa ating mga taga-subaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. So, bago po ako magpatuloy, ay nais ko munang magbigay-pugay at humingi ng gabay sa amin pong Divine Mentor, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambonanza. At ganun din po na kami gumagalang at nagpapasalamat din sa 5 spiritual mothers or 5 spiritual mothers na kasalukuyan nandun po ngayon sa banal na syudad. No? So, mapagpalang oras po dyan, mga nanay. At ganun din na lubos na pasasalamat at pagpupuri sa amin pong mahal na Pangulo, na walang iba po ang aming mahal na prinsipe, Rocky Y. Reyambonanza, na siya po ang aming President ng The Kingdom of God at President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa 12 tribes, sa mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2. So, walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligotom. At ganun din po sa kanyang Reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligotom. So, mapagpalang oras po dyan, Hari at Reyna. Hanggang sa mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. Sa buong pwersa po ng The Kingdom of God, kami po'y nagpapasalamat at mabati ng magandang gabi sa ating lahat. At ganoon din sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, maayong gabi sa ating mga kapatid dyan sa Isabela, no? So, magandang gabi sa ating lahat. So, sa gabing ito, ay muli na naman po kami talagang magpapahayag at magla-live dito po sa Region 2, no? Region 2, Province of Quirino, dito po sa bayan ng Madela, dito po sa Barangay Poblacion Sur, dito po sa aming bahay, no? Kaya po kami nagpapahayag sapagkat ito ay programa ng Diyos. Sapagkat ang Diyos man ay hindi nagpapahayag ng hindi katotohanan. Dibaga? Sapagkat ang Diyos, siya ang naglalang sa lahat ng bagay sa daigdig. Hanggang sa mga hayop, kung anuman yung mga nakikita natin sa daigdig, hanggang sa tao, Diyos ang may gawa. No? Kaya, ang ating programa o sentro sa gabing ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatomes. Wala po kaming tigil sa pagsigaw na itong bansa nating Pilipinas, no? Ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Itong bansa nating Pilipinas. So, gaano katotoo na ang bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, kung alalahanin natin sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagdala ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, mga kapatid, saan ito dinala?
At saan ito ipinangaral ang tungkol sa mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. No? Saan ito dinala, mga kapatid? So, walang iba kundi doon sa bansang Israel. No? Dito sa bansang Israel. Bansa po ito. No? Bansa. Yan. Diyan ipinangaral ng Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo ang mabuting balita sa Ebanghelyo sa kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, noong ibinalita baga ang kaharian ng Diyos, ang tanong ko lang, tinanggap ba ang dala ng ating Panginoong Jesucristo na mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos? Mga kapatid, tinanggap po ba? Ha? Walang tumanggap, mga kapatid, sapagkat ang katayuan ng ating Panginoong Hesus o siyang Jesucristo or Diyos na ating kinikilala, ang katayuan ay bilang king or hari. Ngunit ang tanong, mga kapatid, nasubukan ba ang ating Panginoong Jesucristo na umupo sa loob ng isang oras o isang minuto na naging hari sa bansang Israel? Tinanggap po ba? Nasubukan ba na naging hari sa bansang Israel? Hindi po nasubukan, maski isang minuto na naging hari ang ating Panginoong Jesucristo doon sa bansang Israel. Sapagkat, mga kapatid, yung mabuting balita na dala ng Diyos hindi tinanggap. Bagkus, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang mag-ahari sana doon sa bansang Israel ay hinuli at linitis hanggang sa pinako sa krus. Diba? Kaya nga, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel, ano ang sinabi doon ng Diyos? Dahil sa hindi paniniwala ng tao sa bansang Israel, sa hindi pagtanggap sa kaharian ng Diyos sa bansang Israel, ano ang sinabi ng Diyos sa mga tao? Ayon sa Matthew 21:42 hanggang 43, ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Pakibasa rin. O ganito pa ang sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito ay mula sa Panginoon at ito ay kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, napakaliwanag, mga kapatid. Sino yung nagsalita at nagsabi? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na sinabi sa mga tao. No? Bakit? Hindi tinanggap, higit sa lahat, hindi nasubukan ng ating Panginoong Jesucristo na naging hari sa bansang Israel. Kaya ang kaharian hindi na itayo sa bansang Israel. Bagkus ang ating Panginoong Hesus na kanyang sinabi, aalisin ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na magkakabunga. No? Saan inalis ang kaharian ng Diyos? Doon sa bansang Israel, sapagkat inayawan man, mga kapatid, inayawan ng tao
o mga tao doon sa bansang Israel ang dala ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, sa pagkuha ni Kristo o pag-alis ng ating Panginoong Heso Kristo, ang kanyang kaharian sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, ang tanong ngayon mga kapatid, nasaan na ang kaharian ng Diyos? Kaya nga, inuulit ko mga kapatid, na walang iba na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian, kundi dito lang sa bansa nating Pilipinas. Maniwala man po tayo o hindi, sapagkat binigyan ng Diyos ng mga matitibay na ebidensya, no? Nalinihim doon sa banal na kasulatan, ilinihim niya para sa gayon, sa panahon na darating na hinula ng Diyos ay maihihayag ang mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos, na kung gaano rin katotoo na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya nga nag-utos ang Diyos, mga kapatid, ayon sa Matthew 24:14, no? Para mapatunayan po, mga kapatid, yung mga salita ng Diyos na maihayag na ang kaharian ng Diyos, hindi lang dito sa bansa nating Pilipinas, kundi maging sa buong daigdig. Pakibasa rin. Matthew 24:14. So, ganito po ang sinasabi. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan. Yan. Sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan. So, napakalinaw, mga kapatid. Yung sinabi ng Diyos na darating ang panahon na yung mga nakatagong lihim ay ipapahayag na yung lihim na itinago ng Diyos. Saan may ipapahayag, mga kapatid? Ha? May ipapahayag ang ebanghelyo sa kaharian sa sanglibutan. No? May ipapangaral. So, paano natin ipangaral? Kompleto na po tayo ngayon, mga kapatid. Mayroon na tayong mga gadget tulad ngayon sa ating ginagamit, maski saan mang sulok ka sa daigdig. Kung mayroon kang gadget na at tulad ng ating ginagamit ngayon, hindi baga aabot yan yung mga bagay na linihim ng Diyos na ngayon ay pinapahayag yung katotohanan. No? Na itong bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Kaya ang topic po natin ngayon, mga kapatid, na aming pinapatunayan sa ating lahat, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa sanglibutan, sapagkat mayroong mga pagpapatunay na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ay aming muling pinapatunayan sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansang Pilipinas, ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 13:1. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. At siya ay tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay
at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay mga 10 diadema. At sa kanilang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos at kung gaano katotoo na ang bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos na pagtatayuhan ng kanyang kaharian. Gumamit ang Diyos ng mga salita ayon sa nabasa sa banal na kasulatan, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, na ang ginamit ng Diyos ayon po sa narinig po natin, ang isang hayop na umahon sa dagat ay mayroong 10 sungay at 7 ulo. So ano po yung palagay po natin sa nabasa sa banal na kasulatan? Sapagkat ito nga ang ginamit ng Diyos para lalabas na yung katotohanan, mga kapatid. Ayon sa nabasa sa banal na kasulatan, na mayroong nakaupo sa tabi ng dagat, no? At may nakita na isang hayop na umahon sa dagat na mayroong 10 sungay at 7 ulo. Halimbawa, mga kapatid, kung literal itong hayop na umahon sa dagat na mayroong 10 sungay at 7 ulo, ano kaya sa palagay natin, mga kapatid? Ano kaya sa tingin ng tao doon sa nakitang isang hayop na umahon sa dagat? Kung halimbawa lang, literal yan na hayop, mga kapatid, na mayroong 10 sungay at 7 ulo. Siguro mayroon pang 7 buntot ito, ano? Kasi nga, 7 ulo eh. Ibig sabihin, mayroon ding buntot. Kung literal yan na hayop, mga kapatid. Subalit, itong hayop na umahon sa dagat, o isang hayop na umahon sa dagat na mayroong 10 sungay at 7 ulo, ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita. No? Ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Kung ginamit ito ng Diyos na talinhagang salita, kung ating tignan yung 10 sungay at 7 ulo, kung ating i-plus yan, mga kapatid, ang sukat ay 17 na. Subalit, hindi po ganyan ang hanay. Di ba ka? Hindi po ganyan ang hanay. Sapagkat mayroon talagang nakatagong lihim diyan na kung saan ibinigay ng Diyos yung mga lihim sa banal na kasulatan. Sapagkat ang lihim na yan ay kailangan malaman yung buong katotohanan kung ano baga ang ibig sabihin sa mga talinhaga ng Diyos. Kung saan baga naaangkop yung talinhaga na ginamit ng Diyos, sapagkat, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. So, tignan po natin ang hanay, mga kapatid. Sapagkat gumamit, mga kapatid, ang Diyos ng isang hayop na may 10 sungay at 7 ulo. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel,
ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ngayon, sino kaya yung tinukoy sa banal na kasulatan na 10 sungay at 7 ulo? Tignan po natin, mga kapatid, ang 7 ulo na sinabi ng Diyos, na ginamit na palatandaan na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. So, sino-sino kaya itong ginamit ng Diyos na 7 ulo? No? Na mayroong pangalan ng kapusungan. May mga pangalan. No? Hindi basta hayop, mga kapatid, kundi mayroon itong tinutukoy kung saan magaganap yung hinula ng Diyos. Alamin natin kung sino itong 7 ulo. No? Ang una na tinukoy ng Diyos o linihim ng Diyos na ngayon ay maipahayag na walang iba kundi si Manuel Quezon. Yan ang unang ulo. No? Pangalawa, mga kapatid, ay si Manuel Rojas. Pangatlo ay si Emilio Aguinaldo. Si Elpidio Quirino. Yan ang pangatlo. Pang-apat ay si Ramon Magsaysay. Pang-lima, walang iba kundi si Carlos Garcia. Pang-anim, walang iba kundi si Diosdado Macapagal. Pang-pito, walang iba kundi ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit kako dating Pangulong Ferdinand Marcos? Sapagkat sila pala yung tinukoy sa banal na kasulatan na 7 ulo na mayroong pangalan ng kapusungan. Huh? Sila yung 7 elected president, kaya tinawag na 7 ulo. Huh? Bakit? Sila yung nabutuhan, mga kapatid. Sila pala yung mga pangulo na linihim ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya nga tignan natin yung kilos at galaw sa daigdig, sapagkat ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay mayroong 4 na factors. Na ang una ay ang prophecy. Yan, prophecy ng Diyos. History. Pangatlo, mathematics. Pang-apat, at ay siyang science or sensya. Ngunit, sa inula ng Diyos ay 10 sungay. No? Nakuha natin ang 7 ulo. Sino naman kaya yung 10 sungay? Ay yung sa banal na kasulatan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. So, sino kaya yung 10 sungay ayon sa banal na kasulatan? No? Para malaman natin kung sino-sino yung 10 sungay, kunin natin ang dating Pangulong Emilio Aguinaldo. No? Pangalawa ay ang dating Pangulong Jose Laurel. Pangatlo
ang ating dating Pangulong Sergio Osmeña. Sila naman ngayon yung 3 appointed president. Bakit tatatlo? 10 sungay ayon sa banal na kasulatan. 10 sungay ang binanggit ng Diyos. Ngunit ganito yung hanay, mga kapatid, para makuha natin kung gaano katotoo, na 10 sungay at 7 ulo. Kunin natin ang 7 ulo na ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan. 7 ulo. Ito yung 7 ulo na sila ang elected president. At kunin din natin ang 3 appointed president. Ang 3 appointed president. At ating i-plus. 7 plus 3, ang sukat ay 10 or 10 sungay. Ibig sabihin, ang 10 sungay ay mula kay Manuel Quezon, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, hanggang sa pang-7 ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. 10. I-plus natin ang 3 appointed president na si